Una po, isa pong HR advocate and activist, galing po sa Commission on Human Rights, former official natin sa DOTR, kaibigan ko po ito at regular, no, na nagko-conduct ng mga seminar at mga lectures, lalong-lalo na sa issue ng human rights. Walang iba kundi ang ating kaibigan Melchor Cayabyab. Bumati ka muna, Melchor. Okay, magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig natin ng TikTok ng Bayan. Muli, maraming salamat, Noel, sa muling pag-imbita sa amin. Ako ang magpapasalamat sa iyo dahil lagi kang tumutugon sa ating panawagan para maghatid ng kaalaman at pagsusuri sa ating mga kababayan. At siyempre po, ang suki na rin ng ating programa, hindi ko makakalimutan ng kanyang pagluha sa aking programa, pero ngayon po, sa kabila ng kanyang determinasyon at paglaban, tuloy-tuloy, nakakangiti na rin po siya. Siguro na-inspire to sa laban natin, no? Sa dumadaming mga organisasyon at mamamayan nakikiisa. Bahagi po to ng grupo ng mga extrajudicial killings na victim. Ang kanya pong anak ay biktima, pero siya po ay hindi nanahimik, hindi nagtago, hindi natakot, at ngayon ay kasama na ng iba't ibang mga human rights organizations, at ito po ay isa sa aktibo sa kilusan para sa karapatang pantao. Wala pong iba kundi ang ating Kananet Castillo. Bumati ka, Kananet. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayong hapon po. Parang sa dami yata ng pagsasalita ni Kananet, namalat ngayon. Dati hindi ka naman malat eh. Sa dami ng pinupuntahan nito. Anyway, sa ating interview portion, siguro yung first part muna, no? Napaliwanag ko kanina, pakinggan natin yung State of the Nation address ng Pangulo. Kasi merong both positive, negative, may critical tayo, may pinupuna tayo, meron din tayong pinupuri. Halo-halo yan. Pero dapat tignan din natin tanungin natin yung apektado sa human rights violations, yung EJK victims. Ano ang tingin nyo, in general, Kananet, sa ating State of the Nation address ni Pangulong Marcos? Siguro po yung nakarang sona ni President Marcos, malabnaw paulit-ulit lang din naman po yung sinasabi niya every year. Pero hinahanap ko talaga doon yung diin para sa karapatang pantao na hindi niya nababanggit. Ever since nag-umpisa yung kanyang pagupo, na talagang wala doon sa programa ng kanyang administrasyon yung mga paglabag sa karapatang pantao. Paano to masusupil yung mga lumalabag sa karapatang pantao namin, lalo na sa pamilya ng mga namatay at yung ngayon pa na ino-oppress nila. So, yung mga masang kababayan natin. So parang, Kananet, parang nakulangan kayo sa usapin nung dapat nabigyang diin yung usapin ng mga biktima ng karapatang pantao. Actually, parang wala siyang binanggit. Wala siyang nabanggit. At habang nagsosona nga siya noon, nakita rin natin yung paglabag sa karapatang pantao ng mga nagrarally. Dahil may mga dinampot doon, 51 yung dinampot na yun na payapang nagpoprotesta, nagsasaad ng kanilang saloobin. Doon pa lang may paglabag na sana naagapan nyo na kung nagbigay ng direkta sa mga kapulisan na pabayaan magpahayag ang mga mamamayan ng kanilang saloobin. So ito, mga kababayan, binibigyan natin ng pagkakataon yung perspektiba, yung punto de vista ng mga biktima ng karapatang pantao. Si Kananet po, ang anak po niya ay pinaslang dun sa Duterte War on Drugs, na walang kasalanan, walang kalaban-laban. Napakatindi nung inabot ng Kananet at ng kanilang pamilya. Anyway, Melchor, anong iyong assessment? Magandang tama naman si Miss Nanette Castillo na medyo nakukulangan sa bahagi ng Pangulo, doon particularly sa SONA. Pero mahalaga rin nating i-recognize naman, Noel, na definitely ay ma-improvement naman yung human rights situation under Marcos administration kumpara sa dating administrasyon. Tatandaan natin sa rule of law, world index natin, ng World Justice Project, rank 102 tayo out of 139 sa panahon ni Duterte. Kulelat yun. Actually, layo pala. Ang layo. Rank 55 tayo ng panahon ni Pinoy. Sumadsad dito ng rank 102. Bumagsak. So, okay. So, unti-unti naman ito. Ngayon, nasa rank 97 tayo. Out of 143, medyo gumanda yung numero. Pero
parang medyo significant na lundag din, ha? Hindi. Ibig sabihin from 102, Oo. panahon ni Duterte, rank 97 tayo ngayon. Oo. Ibig sabihin, mas gumanda yung sitwasyon natin sa usapin ng rule of law. Oo. Nire-recognize naman natin yan. Oo. Second, nire-recognize din natin, kasama ko si Ms. Nanet kahapon sa isang forum, dinidiscuss na mayroong Philippine Human Rights Plan for ang Administrasyong Marcos, which is may nagbibigay diin doon sa paniningil ng accountability and transparency. Particularly sa usapin ng enforced disappearance, sa usapin ng extrajudicial killings. Pero tama si Ms. Ma'am Nanet, medyo kulang ito. Actually, wala ngang direktang description o discussion ng ating presidente sa nakaraan. Medyo sa amin, sa mga human rights advocates, kapag hindi mo kasi na-discuss, parang pakiramdam natin, mukhang hindi ito yung priority. Oo. Bagamat gumanda yung tinatawag nating sitwasyon, ulitin ko, Kanuel, nananatili yung culture of impunity, yung kawalan din ng pananagutan. The same time, yung mismong ang tawag namin dito, Duterte playbook ng red tagging at repression. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Actually, sa totoo lang, halimbawa sa tinatawag nating war on drugs, yung drug-related killings, under the HAS project ng Third World Studies Center ng UP, nagpapatuloy yung patayan na may kaugnayan sa droga, nasa rank 1,200 plus yung na-record from 2022 nung upo si BBM hanggang sa ngayon. Medyo mababa yung numero kumpara sa 30,000 plus ng... May political murderous inertia pala. Oo nga. After the Duterte administration. Actually, tapos medyo malaki din yung napapatay sa hanay ng mga aktivista, nasa 169. Kaya ibig sabihin yung Duterte repression andun pa rin. Tapos na-record din sa panahon ni BBM yung 14 to 16. Actually, 14 sa hanay ng Amnesty International, 16 sa hanay ng karapatan na enforced disappearance. So marami rin yung mga aktivista na nawawala, na dinudukot, either naghahanap tayo bakit itong mga aktivistang ito nawawala sa kasalukuyan. So may mga ganyang project. Bakit wala na si Duterte? Parang nag-extend pa itong mga tao niya na ginagawa yan. Actually, yun yung isang problema natin na dapat pagtuunan ni BBM notusin. Kasi ang sabi nga natin, hindi sapat na nagsasabi lang si BBM na meron tayong human rights lens sa usapin ng war on drugs, sa usapin ng tinatawag nating pagkampanya laban sa illegal na droga, pero nagpapatuloy yung patayan. Hindi rin sasapat na sasabihin niya, hindi, inutusan ko na yung DOJ na ayusin ang lahat ng ito, yung usapin ng accountability. Pero nagpapatuloy yung enforced disappearance, nagpapatuloy yung red tagging at iba pa. Kaya malaking hamon ngayon. At ito pa rin yung malaking hamon din, yung mismong Duterte playbook ng halimbawa weaponization ng anti-terrorism law at yung tinatawag nating terrorism financing nagpapatuloy. Yung 169 na nakakulong ngayon na political prisoners sa panahon ni BBM, ganun yung ginagamit pa rin. So medyo nakakalungkot yun, Kanuel, kasi halimbawa may isa tayong kakilala na aktivista sa Norte na mayroon lang nakitulog sa kanya at yung nakitulog pinaghihinala ang NPA, kinasuhan siya ngayon ng terrorism financing. Grabe. Nakitulog na hindi naman niya alam kung ito ba NPA o hindi. Definitely, di ba? Hindi mo naman alam kung baka kaya nakitulog, walang pambayad sa hotel. Pero kaya nakitulog. Pero kita mo ang kaso niya, terrorism financing. Grabe. Di ba? Kaya ngayon delikado na kahit halimbawa, di ba, tayo naman, di ba, mga kapwa-aktivista before, di ba, may mga kasama na nagigipit sa halimbawa sa kahit pamasahe lang. Kapag nagbigay ka ng pamasahe ngayon, financing yun ng terrorismo. Pwede kang akusa ng terrorism financing. Yung mismong, ang tawag namin dyan, twin terror law, which is the anti-terrorism law, saka yung terrorism financing act, parehas ngayon yan nagagamit ngayon laban sa mga aktivista. Nang tingin namin ay mahalagang tingnan. Magandang nabanggit mo yung Melchor kasi hindi alam yan ng iba nating mga kababayan. Nakakalagpas to. Sa gayon, kaugnay nito, Kananet, siguro bago tayo pumunta sa susunod na topic, ano ngayon yung bilang biktima, yung pamilya mo ng EJK, at kung hindi man sumapat yung sona ng ating Pangulo, ano ngayon yung positibong mungkahi mo sa gobyerno na dapat nilang gawin bilang biktima? Siguro mas dapat bigyan ng pansin nga yung nagaganap ngayon na may mga nawawala. Tapos yung pagdampot pa rin sa mga aktivista. Tapos ngayon yung mga harassment sa mga biktima ng EJK, nagpapatuloy din po yun. Dahil nga po sa investigasyon ng ICC na marami ngayon nagsasalta, may mga harassment pong natatanggap pa mga pamilya. Sana ang gobyerno ay magbigay ng ngipin na tigilan yung mga pang-harassment na ginagawa sa mga family. Lalong-lalo na yung latak nga nung ginawa ni Duterte ay nagpapatuloy pa rin. Hindi man po
ngayon si Duterte na yung nakaupo, iba na po, pero sa hanay ng kapulisan, nangyayari po ito ngayon. Nangyayari Grabe, no? pa So, rin. baga kung dapat maglinis, kailangan maglinis talaga, no? Hindi usapin to ng kinakailangang mapanagot yung mga involved, ano? Kasi kung hindi mapapanagot, either magpapatuloy o walang hustisya, di ba? Parang ganoon. Sige, Camel Chor, ano yung mungkahi mo? Mahalaga ngayon sa bahagi ng Sa gobyerno. context ng SONA, yung human rights, ha? Hinahamon natin ngayon si Pangulong BBM na una is tawag dito gawing priority yung tawag natin pagsasabatas ng Human Rights Protection Human Rights Defenders Protection Bill na nagbibigay ng proteksyon sa mga katulad nating aktivista, sa mga katulad nating advocate na hindi ma-red tag, na hindi maging biktima ng enforced disappearance, Tama, na hindi tama. maging biktima ng extrajudicial killing. So yun yung mga problema natin ngayon. Yun yung hamon. Second, of course, dapat mapanagot din yung iba pang mga perpetrator ng tinatawag nating war on drugs. Oo. Medyo parang nakakalusot yun, yung iba. Nakakalusot. Oo. So, ang dami niyan. hindi Ang sasapat dami niyan. na nandudol lang na nililitis lang si Pangulong Oo. Duterte sa kaso, pero nasaan yung iba pang mga perpetrator? Yung mga general, mga colonel, down the line, yung nag-implement, di ba? Oo. Yung pangatlo, yun yung hamon naman namin sa ating Pangulo, ay una, magdeklara siya na itong mga problema na ito, once and for all, utusan niya lahat ng buong gobyerno na seryosohin gawin. Hindi lamang sa salita, mas mahalaga sa atin yung sa gawa. Yun, tama. Naku, napakaganda, no? Ito mga kababayan, yung first part ng ating programa ay yung assessment at saka yung mga mungkahi kaugnay ng human rights perspective doon sa ating state of the nation, no? Kailangan pakinggan natin to kasi hindi to ekonomiya, hindi to programa, hindi lang ito industriya. Mga nilabag na karapatan, mga Pinas lang itong ating mga kababayan. Anyway, inihintay natin ng signal, baka may report tayo from MMDA kapag ready na si USEC General Nicolas Torre III. Intayin natin yung signal. Basta senyasan nyo lang ako, engineering, pag nandyan na si General Torre. Anyway, punta tayo sa pangalawang issue. Sa impeachment process, gaano kahalaga sa mga EJK victims, sa mga human rights victims, may significance ba yung nagaganap na impeachment process? Sabi nila, naku, wala namang pakialam dyan kami, iba kami, human rights kami, EJK victims kami, wala kaming pakialam dyan. Pwede po bang pakilinaw to, Kandanet? Sa amin po, sa akin, napaka-importante po ng impeachment na nangyayari ngayon. Dahil alam ko po na extension ni Duterte ang anak niya si Sara. Kung ano pa naman po ang mangyayari kung sakaling si Sara ang maupo sa 2028, alam natin na magiging lagana pa rin po yung pang-o-oppress sa aming mga biktima, yung paglabag sa karapatang pantao. Dahil ngayon pa lang nakikita na natin yung pagwawalda sa pondo, pagwawalang bahala sa karapatang pantao. Lalong-lalo na, ang alam ko ang una niyang gagawin, siyempre, para sa tatay niya. Yung pagganti sa mga biktima, kung ngayon pa lang nga, nagagawa niya magbanta. Sabi Much ng, more kung nakaupo siya. Kanalit, Kaya sabi yung ng impeachment po importante. importante sa inyo. Opo. Pero sabi ng mga DDS, si BP Sara lang daw ang makapagbabangon sa kalagayan ng bansa. Parang natatawa ka. Parang, Ibabalik ko lang din kung si Sara ang nakakapagbangon sa bansa natin, bakit ngayong BP siya hindi pa rin tayo nakakabangon? Oo nga. Kasi may magagawa siya bilang BP. hindi, marami siyang ginawa nun sa DepEd, di ba? Ay, yung isang kaibigan na libro na hindi ko alam kung kaibigan. Tsaka wala po akong matandaan. Meron laptop, di ba? Yung laptop na pinato. Tapos meron ding ano ba yun? Yung confidential fund. Ang dami namang ginawa, di ba? Confidential nga. Tsaka yung yung 165,000 na backlog natin sa school rooms. Wala pang 5,000 yata. Wala pang 2,000 nagawa. Actually, 165. 165! 165 Akala ko may 1,000. Kabilang For na 2023, ang target is around 5,000 or 6,000 plus na classrooms. May budget, pero ang delivery is nasa 165 lang. Baka walang kita ron sa sa classroom. So yun yung problema natin. Actually, hindi lumalagpas sa 200 classrooms. Yung panahon ni Sara Duterte, yung sinasabi ng report na doon sa target na wala pa sa 200 kada taon yung delivery. Sa 165,000 backlog. Yun lang ang nagawa. Yun ang sabi ng mga report. Ay, grabe na to. Anyway, sige, Camel Chor,
ano naman ang tingin mo dun sa impeachment process from a human rights perspective? Sa ilalim ng human rights-based approach, which is mahalaga doon sa principle, yung panel principle sa tinatawag namin, participatory, of course, yung accountability. So doon sa accountability and transparency, mahalaga ito. Teka, Kamelchor, ididiin ko, ito ay bahagi ng human rights, ha? Ng human rights-based approach Yan, in terms of governance, which is sinusulong ng mga human rights advocates, including ng international community tulad ng United Nations, na dapat ang pag-gobyerno natin ay human rights-based approach. It means dapat ito ay participatory, dapat meron itong accountability and of course transparency. Doon sa usapin ng accountability, mahalaga ito. Halimbawa, yung issue ng confidential funds kung paano ginamit, hindi naman dahil salitang confidential, pwede mong gamitin ng walang guidelines at alituntunin. Bakit mo pinapakialaman? Confidential nga eh. Hindi, pero may guidelines. Ayun na. Actually, ang confidential ay kung sino kung ang confidential doon ay hindi sa tinatawag nating paano gagamitin, yun yung confidential. Pero kung sino yung pinagbilan at kung may resibo, di ba dapat meron? Oo. Malinaw yun. At saka normally, sa practice pala, bakit ka magbibigay ng gamot, ng mga aids sa sinasabi mong asset mo, sa Intel asset mo? Parang nagkagulo-gulo na eh. Hindi, nasan Alam mo, doon? parang halong kalamay na yung audit. Di ba? Nasan doon yung security aspect? Kasi yun yung purpose. Kasi from the term intelligence pass, para makagather ka ng mga information. Kung may security threat, doon ka pala Okay. tinatawag nating dapat tumanggap. Okay, sige. Kamelchor, babalik tayo. Ito papasok si Yusek Nicolas Torre ng Metro Manila Development Authority. Importante ito, no? Yung kalagayan ng ating mga lansangan at related sa weather natin. Sige po, engineering, pasok po tayo. Si General Torre. Okay. Hello. General Torre, si Noel Medina Yes po po, ito. magandang hapon po, sir. Magandang Magandang hapon, hapon po. General Torre. Karangalan po. First time ko po kayo ma-interview. Pinapanood ko lang kayo. Si Noel Medina po ito ay ng TikTok ng Bayan sa Radyo Pilipinas. Pwede pong mabanggit nyo o update lang. Siyempre, medyo nangangamba yung ating mga kababayan. Mukhang walang tigil ang ulan. At ang mga dinadaan ng kalsada, baha. At pwede po bang mabigyan natin ng gabay at advice ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Metro Manila? Yes, Sir Noel. Kanina, na magsimula ang ulan ng mga banaan alas 11 ng umaga sa eastern side, sa Marikina area. At saka dito sa Quezon City area, nakita natin na may mga pagbaha hanggang gutter, hanggang sa kalahati ng gulong. May umabot ng kalahati ng gulong sa area ng C5, sa C3, sa corner Araneta po. Yan sa may malapit sa Balindawa. Pero aside sa nakita natin, hello? Sige po, General. Go ahead, General. Nakikinig po kami. Nakikinig po. Malinaw po kayo, General. Okay po. Sige po. May mga areas po na nakakakita ng mga pagbaha ng hanggang gutter deep. Pero nagsusubside po kaagad pag tumigil ang ulan. Kaya ang isang ating gustong i-advise sa ating mga kababayan na kung may makita kayo pagbaha, pwedeng hintay ng konti. 15 to 30 minutes lang ay humuhupa na ang baha natin. Kaya huwag naman pilitin lumusong. Sa mga areas ng nakita natin sa may Paranaque, meron dyan sa Dr. A. Santos Avenue, malapit yan sa high school, yung Paranaque High School. Opo. At nag-overflow lang ang isang creek. Nag-overflow ang isang creek dyan. Tapos sa Manila naman, yung Taft Avenue southbound at ang Taft Quirino sa Malate, Opo. ay may nakita rin tayo na mga gutter deep na tubig dyan. Pero ito, lahat ng ito, sir, ay nangyayari lang habang bumubuhos ang ulan. Pero pag tigil ng ulan, 15 to 20 minutes, wala na rin ang tubig na ito. Pero kahit na po pala nangyayari yung mga baha, medyo positive yun. No? Dahil, General, nung mga nakaraan po, tumatagal ng oras yung pananatili ng mataas na tubig. Pero ngayon, ano po dahilan nito? Dahil nagkaroon po ba kayo ng clean up ng mga drainage? Ano pong factor yung nagpabilis sa paghupa ng mga baha? Sari-sari po mga factors ito. Kasama na po dyan yung aming mga paglilinis at of course, yung mga proyekto na ginawa jointly ng MMDA at ng DPWH. May
may mga project pa nga, lalo dyan sa may Araneta Avenue, corner malapit sa Quezon Avenue, na regularly, dati ay malalim kaagad ang tubig. Ginawa ng DPWH at pinasanayaan pa nga ng ating presidente yan, yung lugar na yan, yung ating project yan. Kaya sa ngayon, nagagamit na talaga at makikita natin ang epekto. Mahina, mababa na ang baha at mabilis sumupa kung meron mang standing water sa tubig habang umuulan. Yusek, General Torre, so ibig sabihin, pag hindi pala isasama sa scam yung pondo natin, meron pala kahihinat na, katulad niyang ginagawa nyo. May pupuntahan pala na benepisyo ang taong bayan pag ginagamit yung pondo. Kaya buti po, ituloy-tuloy niyo yan dyan. Ituloy-tuloy with DPWH, dapat po tuloy-tuloy yan. Para magamot natin yung ginawang napakalaking kasalanan nung nakaraan sa atin pong mga pagawaing bayan. Pero ano po ang bilin nyo ngayon sa ating mga LGU? Kasi importante po yung koordinasyon ng MMDA at mga local government. Ano po yung bilin nyo bago po tayo maghiwalay? Actually, hindi hubilin. Ako magbibigay lang ng credit sa ating mga LGUs sa kanilang pakipagtulungan sa DPWH, sa DOTR at sa MMDA sa pakipagtulungan at pagtutulungan at katuwang namin sila sa lahat ng mga proyektong ating ginagawa. At kami nagpapasalamat, naging effective, nakikita natin ngayon ang bunga ng ating pagtutulungan at pagkakaisa sa mga trabahong ito. Okay, General Yusek Nicolas Torre III, maraming salamat po. Pwede po ba kayong maimbitahan sa susunod na pagkakataon? Mag-arrange po ang aming programa. Gusto po namin kayong makasama dito sa istasyon. Alam ko sobrang busy kayo. I-welcome po namin kayo rito. Makapiling ko kayo dito sa aking programa sa TikTok ng Bayan. Pwede po ba? Opo, wala akong problema yan, sir. At schedule ako natin. At it will be an honor to be with you at ma-update natin ang ating mga kababayan ng personal sa mga ginagawa ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Naku, maraming salamat at karangalan ko rin po na first time ko kasi na makapanayam kayo dahil napapanood ko lang kayo ngayon ay nakapanayam ko na. Yan po, narinig po natin ang update at gubilin mula po sa ating Yusek Nicolas Torre III, General Manager at spokesperson ng Metro Manila Development Authority. General Torre, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Anyway. Kabayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Thank you, sir. Okay. Ay, tandaan nyo 5 minuto, ganun kabilis. Maraming salamat po. Balik po tayo sa ating regular na programa. Kanina po ay napasadahan natin yung issue ng impeachment sa perspektiba ng karapatang pantao. Pero bago tayo bumalik diyan, ito yung regular na bahagi ng ating programa. Ito yung bahagi ng programang Enjoy na Enjoy ang ating kananet, Castillo. Salitan kayo, salitan. Magbabanggit ako ito. Sorry, Tito Boy Abunda. Kinopya ko lang sa ito pero iniba kong pangalan ng QR code. Quick Reaction Code mula po sa ating mga panauhin. Magbabanggit ako ng political figures or personalities at in 1 or 2 words i-describe po ng ating panauhin, no? Sige, mabilisan lang po ito, ha? Hindi kinakailangang mag-isip pero i-remind ko lang kayo, ha? Si Senator Kiko Pangilinan nung guest ko, nung binanggit ko si Ate Shawi, 3 paragraph ang sinabi, sabi ko 2 salita lang. 3 paragraph sabi sa akin, hindi si Ate Shawi yan, iba yan. Anyway, okay, mabilisan lang po. Sa QR code, simulan natin. Kananet, Cheese Escudero. Parang ganun lang, kibit-balikan. Dati, kulang-kulang lang, burahin natin. Ngayon, medyo mabala-balansi. Gaganon-ganon. Okay, Kamelchor. Mukhang nagbabangon ng dangal ngayon. Yeah, precise yan. Medyo precise yung description, ha? Amy Marcos. Sana, manahimik na lang. Lapit po. Ayan. Sana manahimik na lang si Amy at tignan niya muna yung papabotok. Ayun ako. Sige. Amy. Huwag magpaka-obvious. Ayan. Para Senator, Senator Defense? Council? Oo nga, hindi ko maintindihan kung Senator Judge ba o Defense Council. Defense Council. Anyway, Senator Bato de la Rosa.
Sumuko ka na. Okay. Bato, Sumuko na rin. Joel Villanueva. Tahimik hindi ko siya naririnig ngayon Sana magbago. May pag-asa pa, no? May pag-asa. Bala-balanse. Papunta sa kabutihan. At kung meron mang nakuha, ibalik lahat. Di ba? Dapat lang. Di ba? O, Humingi Camilcho. na. Sana bumoto ng tama sa impeachment. Okay. Loren Sinta. Si Loren. Huwag magpakalipad-lipad-lipad. Lipad ng lipad Sige. Loren. Lumipad na raw sa ibang bansa. Ayun na. At sa France, baka magkita ni Saldico. Di ba? Anyway, si Senator Risa. Yan, number 1 yan. Champion. Okay. Senator Risa. Risa na? Senator Kiko. Si Kiko. Matatag. Kiko. Malaban. Agrikultura. Robin Hood. Ko naman, tinatanong pa ba? Kahit sunugin yan, mangangamoy Duterte yan Sige. Robin Padilla. Kailangan daw mamundok muna. Sige. Bilyar siblings, yung magkapatid. Ang ganda ng bukid. Ayan, sige. Depende kung nasaan yung interest ng negosyo. Ayun, parang ganon. Lumalaro, ha? Nako, ha? Alan Cayetano. Si Alan, amoy na amoy Duterte talaga Oo, Balbas sarado ngayon. New image ba? New image. Ang new image ba ay makapagpapabago ng prinsipyo? O makapagpapalala? Anyway, Pia Cayetano. Kumusta ka, Pia? Mukhang pansamantalang nanahimik ngayon. Yun, parang natakot dun sa mga no? Yung Ang daming kritisismo sa kanya. Si Splice, Senator Splice girl. Oo. Bam Aquino. Si Bam Edukasyon. Ako, Mr. Education. Yan. Bongo. Susunod ka na. Nananahimik din. Oo Ano ba yun? Natatakot? O Mas maganda raw po yung Mukhang tahimik. nakikiramdam kung anong Para hindi mapansin, mas maganda yung tahimik. Ganun daw. Sige. Leandro Leviste. Kananet. Dapat to ilagay sa bubong para siya yung maging solar Ayun. Ibilad. Oo, sana siya na ibilad sa bubong Sige. Solar boy. Yumaman dahil sa solar. Yan. Pero naghirap ang Pilipinas. Yun na nga, naging bilyonaryo. Okay. Congressman Laila De Lima. Siyempre, champion natin yan. Human rights. Patuloy na lumalaban. Yan. Mayor Vico Soto. Sana sa susunod siya na. Yan. Siya na yung maupo talaga. Ako, idol pa rin. Idol. Ako, pero pare-pareho kayo ng lahat ng guest ko rito. Ito, Mayor, pinaparating ko sa iyo sa programa ko. Lahat ng tinatanong ko, puro ganyan na sinasabi. Anyway, maraming salamat sa inyong QR code. Teka, ito, sa bandang huling programa natin, bago yung panawagan, may mga nababanggit ka, Kananet, na mga puna mo doon sa impeachment process, yung mga kinabibisitan mo, nauumay ka na. Pwede bang banggitin mo ang ilan, yung kinabibisitan mo? Ako talagang interesado ako manood ng impeachment kasi alam ko na dapat manood, dapat bantayan ko ano yung nangyayari doon sa Senado sa impeachment. Nakakainis lang at nakakaumay po. Pag yung mga senator judge kasi dapat judge sila, pero nakikita ko, dinedepensahan nila si BP Sara, katulad ni Robin Padilla at yung magkapatid na Cayetano. No? Nakakainis lang na nakakasayang ng oras at binabayaran to ng taong bayan. Yung airtime nila na yung tinatanong ni Robin ay wala namang connection dun sa confidential fund na nililitis natin kay Sara. Sana mas ibigay niya sa ibang senator judge yung oras na yon para mas mapalawak yung usapin at maging mas malinaw. Sana may mag-advise kay Robin na mag-research muna o manahimik na lang muna. Hindi naman nakakatulong. Baka tanggalin. Baka tanggalin doon sa opisina. Nag-resign na yung Chief of Staff. Kung ano po tutusin ang opinion ko kay Robin hindi siya magiging bias talaga siya dahil siya nga nagsabi nung una na kahit sunugin niyo ako, mangangamoy Duterte ako. Sa kanya galing yun. Paano diba? ko natin siya pagkakatiwalaan? Teka, may nakalimutan pala ako. Sa QR code. Marcoleta. Doon na lang muna siya. Marcoleta. Nakulong dahil sa kadaldalan. Sabi ni Attorney JB, ni Congressman JB Bautista, pinakamatalino raw na senador.
Dahil siya naglabas na ebidensya sa sarili niya. No? Anyway, ito mga, nako, Dinamay pa si Defensor. Idinamay pa. Kamelchor, ano yung mga puna mo? Marami ka rin binabanggit na hindi ka palagay doon sa mga nangyayari dyan eh. Actually, itong nakaraan lang medyo hindi ako palagay. Dahil dati akong head of agency din. Oo. At bilang head of agency, regular ako every year na nakakatanggap ng audit report at yung AOM, yung Audit Observation Memo. Oh, yan. Ako, may mga patakaran kayo may dyan. patakaran dyan. So, halimbawa, minsan nasita ako na may mga travel ako na hindi na pirmahan ng walang travel authority. Hindi ko pwedeng idahilan na hindi ko alam yan at kasalanan yan ng tinatawag naming Disbursing officer. Disbursing officer. Oo. At hindi ako pinalahanan. Hindi ka pwede magturo. Hindi ako magtulong kasi hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ano lang ito, ministerial lang yung trabaho ko. Pero dahil head of agency ako, mayroon ako responsibilidad na itama ito. Ang nalulungkot ako na parang inihiwala yung disbursing officer at yung head of agency. Ulitin natin yung anumang gagawin ng disbursing officer ay depende pa rin sa approval ng head of agency. At lahat ng paggastos sa loob ng ahensya ay pananagutan. Ito yung nalulungkot tayo na doon sa mismong impeachment ngayon, pilit pinaghihiwalay. Hindi. Kasalanan yan disbursing officer. Hindi yan kasalanan ng head of agency. Teka, hindi mo pwedeng sabihin pag magkakabulilyasuhan, itong disbursing officer lang, di ako kasali dyan. Hindi pwede yun. Hindi pa pwede yun. So, kaya ako, sir, yung isang taon kong travel, dahil unang taon ko as head of agency, during that time, sa 5 taong term ko, naobliga ko na balikan lahat ito at ayusin yung lahat ng papeles. Kasi may paggalang tayo dapat dun mismo sa guidelines ng COA. At Naobliga kang sumunod. naobliga sumunod. I-correct. Kasi walang hindi accountable. Lahat tayo accountable. At lahat tayo dapat magtama. Kaya nga yung sumunod na taon, hindi na ito uli yung AOM. Kasi ibig sabihin na itama namin. Okay. Kaya hindi rin ako na-issuehan ng notice of disallowance kasi obvious naman kasi na yung buong project, na yung buong travel ko, lahat ay official at lahat ay for official business. Chinek mo ba yung napuntahan ng mga resibo? Baka may mga chippy. At saka may mga pagkain. Hindi, Oo. napakaingat natin sa ganun kasi malinaw yung utos ng panahon ni Pinoy sinasabi niya maging maingat sa paggasta ng pera ng taong bayan. Kaya lahat din ng na-appoint niya, definitely dapat sumunod. Hindi nga kami pwedeng gumastos ng lagpas sa kung ano. Halimbawa, sasakyan. May pinabibili dahil yung ko ay pwede akong bumili na mas mataas sa sasakyan, pero naobliga ako na bumili ng Innova. Kasi para mas makatipid at mas malaki yung sasakyan na pwede rin gamitin ng opisina instead na bumili ng mas SUV. mahal. Ng SUV. Pwede mong gawin, pero dahil may paggalang ka sa sinasabi sa iyo at sinasabi din ng COA, yun yung susundin natin. So, ibig sabihin, wala ka impunity. Walang impunity. Kahit sino sa kaban ng bayan at sa mismong pera ng taong bayan, walang impunidad ang kahit sino. Obligado tayong sumunod. Ano pa, Kamelchor, bago tayo magtapos, bago kayo manawagan ni Kananet, ano pa yung puna mo? Hindi. Marami kang kinikwento sa Ano akin. ba, Limon? Ako, Mga puna mo. nagugulat ako kay Senator Robin Padilla dun sa kanyang mga tanong. Ano ang point? Halimbawa, bakit ang ginigisa natin ay yung mismong witnesses, which is expert from the COA? Hindi ba dapat ang ginigisa natin at tinatanong natin, bakit nangyari yan? Oo, Di ba? Tama. Bakit nangyari yan? Nagdi-disburse tayo ng pera sa hindi natin kakilala? Teka, yung COA, nagre-research at nagre-report lang. Oh. Hindi naman yun yung gumagawa ng kasalanan. Hindi gumagawa. At definitely, siya kung ano lang yung nasa guidelines. Kung ano lang ang sinasabi ng guidelines. Kasi actual kong karanasan yan. AOM, actually ako maraming gabi na hindi ako nakakatulog kasi lagi kong tinitingnan, yung bang ginastos ko ay naayon sa batas? Monti ka mag-abono. Kasi kung hindi mo inaitama yun, ay hindi babalik. Abono ka nun. Hindi, pag na-issue ako ng notice of disallowance, Babayaran mo yun. babayaran ko yun. Ganun. Actually, meron ako isang kasama, yung pinalitan ko na chairperson. Ito simple lang. Yung tao na kinuha niyang konsulta, totoong nagtrabaho, abogado, nagtrabaho. Ang daming ginawa para sa ahensya namin. Pero ang kulang niya, may isang papel lang. Wala siyang permit na dapat na kinuha sa Office of the Solicitor General, which is required para pag kumuha ka ng consultant na abogado. Ganun. Isang taon yun. Alam mo, Sabit, buong taon. alam mo bang nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance? Obligadong ibalik mismo ng head of agency yung mismong buong sinweldo ng consultant na yon. Binalik. Ibinalik niya sa actual niyang pera. Wow. Yun yung accountability and transparency. Grabe. Anyway, napakagandang punto niya, Kamelchor. Sa huling bahagi, Kananet, in a few statements, ano panawagan mo hindi lang sa mga victims,
kundi sa ating mga kababayan. Kasi alam ko itong konsepto mo ng laban natin, kasama dapat yung mamamayan eh. Ano panawagan mo? In a few statements. Panawagan ko pa rin sa mga kababayan natin, DDS o hindi, o kung dumadamay sa amin, sa lahat, halos lahat, itong nangyayari ngayon sa bansa natin, mag-obserba tayo. Lagi natin tutukan, lalo na yung nangyayari sa impeachment ngayon, Kailangan malinaw at kailangan ebidensya ang magsalita. Hindi dapat manaig yung pagiging bias. Pati mga senador, nananawagan ako na doon tayo sa katotohanan tumingin dahil dito nakasalalay yung magiging kinabukasan din namin yung susunod na eleksyon o yung marami pang taon na dadating. Sana maging makatotohanan tayo, huwag tayo magpagamit sa mga politiko nakaupo na to. Lalong-lalo na huwag nating hayaan na manaig yung mga bayolente na katulad ni Sara Duterte. Ebidensya ang magsasalita at ang taong bayan ang hahatol sa inyo sa nangyayaring impeachment na to. Okay, napakagandang huling statement mula sa ating Cananet Castillo, ina po ng biktima ng extrajudicial killing, pero ngayon po ay lumalaban para sa katarungan, hindi po nananahimik. Melchor, panawagan mo sa ating hindi lang sa mga human rights advocate, kundi sa ating mga kababayan in general. Sa bahagi ng gobyerno ay hinahamon natin sila na tapusin yung culture of impunity. Kasi bakit patuloy na lauulit yung tinatawag nating paglabag sa karapatang pantao? Kasi bigo tayong mapanagot, yung mga dapat mapanagot. Tulad ng perpetrator ng mga pagpatay. Sandali ka, Melchor, hagat hindi napapanagot, parang pinapayagan natin. Actually, lumalakas yung loob na gumawa ng iba na ulitin yung paggawa ng krimen, paggawa ng paglabag sa karapatang pantao. Second ay dapat ideklara na ng gobyerno yung usapin ng red tagging ay illegal kasi hindi sasapat lang yung sinabi ito ng Supreme Court na threat ito sa life and property, dapat ideklara at isabatas bilang illegal. Sa bahagi ng mamamayan, nananawagan ho tayo, patuloy tayong magbantay, patuloy tayong mag-observe, patuloy tayong makialam, lalo na sa mga usapin ng may kaugnayan sa paggasta ng pera ng taong bayan. Ulitin ko ho, yung pera na yan galing din ho mismo sa atin. Kinukuha yan mula sa ating sweldo as bilang income tax, kinukuha yan sa atin tuwing bumibili tayo ng iba't ibang pagkain, ng kape, ng kahit pag kumain tayo sa tinatawag nating mga fast food chain at iba pa, lahat yan nagbabayad tayo ng buwis. At bantayan natin yung ating buwis sa pamagitan ng pagsisiguro na mapanagot natin yung mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan. Anyway, Melchor Cayabyab, isa pang human rights expert, suki natin sa ating programa, at ang ating Cananet Castillo, suki na rin natin sa paglaban para po sa karapatang pantao. Maraming salamat sa inyo. Inaasahan ko muli, dahil regular na kayong bahagi ng ating programa at nakapagmulat tayo at nakadagdag sa kaalaman ng ating mga kababayan. SONA, impeachment sa perspektiba ng karapatang pantao. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan, dito po sa Radyo Pilipinas 1. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay. We know you're always on the